Dito pa rin sa magiligitnaan. Salamat sa awitan, lagisan, mawitin sa choir, malapay magbigay ng testimony sa mga pagbibigay, malapay na sa resto, lagisan mabang lingkod mo, hallelujah. Wala ka sa amin na magawa, pasundalaing propeta, mga pastor, Panginoon, cast out hidden service, Lord, ang halisin mo sa amin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Everybody praise the Lord. Una sa lahat, pinagkataas sa magburi, walwalati, pagkadakila atin sa atang lamang pinakamahal na Panginoon, pagdubling pagrespeto, pagalang sa ating beloved Noble Pastor, Williston Almeida, and the prophet of our loving God. At sa paalala, sa ginantong araw, alaala sa beloved Stan Pastor Lina Almeida, and all our beloved children and the whole Almeida family. And also, my beloved family, to all my co-workers, preachers, sa lahat, sa inyo lahat, mga minamahal, at sa lahat ng mga bibcast viewer na nakikinig ngayon, salamat sa ating mga Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, handa na ba kayo makinig? Mag-aral natin sa umaga ito yung apat the major statutes and commandments of our loving God. Apat ito. The four major commandments and statutes of our loving God. Palakpakan po natin ang ating malapit. Bakit sinabi kong apat na major? Hindi naman major, lahat naman ito major eh. Pero mga minamahal, sa buhay Kristiyano, itong dapat natin bantayan. Kailangan masunod natin itong apat na klaseng kautusan at kalooban ng ating mahal na Panginoon upang po mapaluguran po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody service the Lord. Una-una mga minamahal, sabi ng Biblia, ang Diyos Espiritu, kaya kahit sino sa niyang sambay Espiritu katotohanan. Amen? For God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos daw Espiritu, kailangan po sambahin natin siya sa Espiritu o sa katotohanan. Amen. Kaya importante po yung pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Tandaan niyo po mga minamahal, ang samba ay worship, ang pagdaig po ay praise. So worship is different from praise. Yung praise, ginadaig na itong Ginoo. Ang worship, ginasimba natin ang Panginoon. Amen ba? Amen? So, importante, iba po yung pagsamba. Kailangan sambahin mo ang Diyos upang dito sa bahay sambahan, dito ka makapagbigay pagpapuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? So, anywhere, makapagpuri ka rin, makapagdaig, maminamahal, pero yung the proper worship, ang tama nga pagsimba sa Panginoon ay dito po sa kanyang santuario. In the sanctuary of God, siyang bahay. Mahal dito natin, tama nga proper nga pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Maminamahal, bakit sambahin natin ang Diyos? Amen ba? Amen. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos Espiritu, kahit sinong tao ay kailangan sumamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya natin sinasamba ang Diyos dahil siya po'y karapat-dapat sambahin at siya po'y Espiritu at katotohanan. Amen. Kaya kung sabihin mo, samba ako, makikita mo naman ang Diyos, hindi po totoong pagsamba yan. Dahil ang tamang pagsamba, sinasamba mo ang Diyos sa Espiritu na hindi mo makikita. Amen. Kasi punta ko si man para magsimba, ay makikita yung Diyos na sinasamba mo, makikita. Hindi po ito totoong pagsamba yun. Yung totoong pagsamba sa Diyos, yung sinasamba mo ang Diyos, ay hindi mo siya makikita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Baka hindi pakibasa, beloved Bible reader, pwede magtagal. Hebrews chapter 10, verse 24 at 25 up to 27, pakibasa. Hebrews chapter 10, verse 25
up to 28 o 27. Pakibasa lang. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Hebrewanon, Kapitulo 10, versikulo 25 hangtod sa 27. Amen. Sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila. Hinunua sa pagdasig sa usa ug usa, ug ilabi na gayon sa makita ninyo nga ang adlaw sa paghukom nagkahiduol na. 26. Kay kun kita magapadayon sa tinuyo nga pagpakasala, tapos nato madawat ang kahibalo sa kamatuoran, wala na'y nahibilin pangahalad inihaw tungod sa mga sala. 27. Kundili ang usa na lamang ka makalilisa nga pagpaabot og hukom ug kabangis sa kalayo nga magaut-ut sa mga kaaway. Palakpakan po natin Diyos, maminaman. Everybody, praise the Lord. So, i-ready lang sa Tagalog, mga webcast. Ano sabi dito? Hebrews 10:25 up to 27. In English, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as we see the day approaching. For if we sin willfully after that we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins, but a certain purple looking for the judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. Sabi ni, wag daw natin pabayaan ang ating panagtigom. Amen ba? Wala man nag-amen. Ha? Wag natin pabayaan. Not forsaking the assembling of ourselves together. Wag daw natin pabayaan yung ating fellowship, ang panagtigom natin sa atin. Katulad sa ginagawa ng iba. May mga iba. Amen? Yung mga iba, mga absinusyon, ang tawag diyan din sa Biblia. Kundi ang ating gawin ay exhorting one another. Magturuan ang bawat sa atin nga nakita na natin ngayon, lalo na, nga malapit na ang araw ng paghukom. Amen. Amen. Kayo ating tuyuin ang pagpakasala if we sin willfully. After we have received the knowledge of truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Kung atin daw tuyuon, sadyain nga magpakasala. Pagkatapos tanggap na natin ang karunungan, kaalaman tungkol sa katotohanan, wala na daw natira na iwan pang sakripisyo para sa ating mga sala. But a certain purple looking for the judgment and fire indignation which shall devour the adversaries. Kundi isang bagay na katakot, mga minal, patungo sa paghukom ng ating Panginoon at sa kanyang galit. Yan po'y maglalamoy sa mga kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pakikunik lang dito yung isang monitor. Walang lumalabas. Everybody, praise the Lord. So napaka-importante po yung itong napagsamba. Amen ba? Amen. Tamo sa Biblia, huwag nating libanin. Huwag tayong lumisan o magliban sa ating fellowship. Tulad na itong sister, talagang ayaw niya magsamba, ayaw niya mag-overnight. Dahil marami daw siyang problema, marami siyang kalungkutan, marami siyang nagabagabag sa isipan niya. Ayaw niya mag-overnight. Nanglalamig siya, kumbaga, nanglamig, nanghina sa pangangalagan. Alam niyo po, mga minamahal, bilang tao, that is nature. Makaramdam ka ng pagod, makaramdam ka ng hina, makaramdam ka ng parang pagtataka sa paglingkod mo sa Panginoon just because of the problems, trials arose in our life. Minsan, maprit, minsan tayo mag-weary, lahat ng bagay. That is nature. Bilang tao yan. Pero tandaan po natin, mga Kristiyano, tayo anak ng Diyos, hindi na po tayo sa laman naglilingkod. Hindi po sa unod tayo emotionally. Spiritual po tayo. Amen.
Yung physical nating nanakatawan, maraming naramdaman yan. Manghina ka, mangluya ka, tamarin ka, ayaw mo na sumamba. That is your physical life. Pero pag sa spiritual natin, mga mil, isipin mo na lang na ang Diyos buhay at makapangyarihan, nagbago sa ating buhay, nagpangalis sa ating karamdaman, nakita nating himala sa buhay natin, binigyan tayo ng katuwaan, kasiyahan ng ating Panginoon at is spiritual. Bago ating buhay, why labot ang ating physical na kondisyon sa ating spiritual. Kahit pagod ka, nanghina ka, tumayo ka, magbihis ka, dumalo ka sa gawain, sumamba ka sa ating Panginoon. Bakit? Obligasyon mo, that is your spiritual nga pagsamba sa Diyos. Kaya kung nanghina yung physical mo, hindi ka padadalo sa gawain, lalo lahat babagsak ang spiritual mo. Papatayin ka ni Satanas. Amen ba? Amen? Pag tayo sa laman dito, there's a war it against our flesh. The spirit and the flesh war it against. Nagipag-awayan sila. Mag-away sila. Amen ba? Amen ba? Ngayon yun, spiritually, isipin mo yung target mo. Yung goal mo. Na kailangan sasambahin kong Panginoon, pumunta ko sa gawain, sasambahin ko ang Diyos, kaya kalooban niyang sambahin ko, hindi ako pwede mag-absent, hindi ako pwede magliman sa gawain, kaya pagdating ko sa gawain, masamba ko ang Panginoon, makapagpuri ako sa Kanya, madamang ko presensya niya, mabuhay naman spiritual ko, lalakas na naman ako, yung makondisyon naman katawan ko, mapaluguran ko ating mahal na Panginoon, hallelujah, maglakas ako because of the Holy Spirit that we feel inside the church. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pero yung physical mo lang ang pakiramdaman mo at talagang yung number one mong kaaway sa paglingkod mo yung katawan mong physical. Dahil yung physical, gusto matulog, gusto magpahinga, gusto maglingkod, gusto lang magpahulay, gusto mo kaon, tulog, lahat ang ginagawa ng physical. Yun ang hadlang sa ating spiritual nga layunin sa ating mga Panginoon. Tandaan po natin yan, mga minamahal. Kaya lang ngayon, overnight prayer, napakasarap, Bible study na. Ang physical mo, sarap patulog yan sa bangko. Pinapatulog ka, ginaduyan-duyan ka dyan. Amen? Amen. Sabi ng Espiritu, makinig ka ng salita ko. Sabi ng laman, matulog ka. Dahil bukas may eskwela ka pa, may bukas may trabaho ka pa. Yun ang nag-eject sa ating isipan, yung laman. Ngayon, kung pagbibigyan mo yung udyok ng laman mo, magdaig yung kaaway. Amen? Matalo ang inyong spiritual. Ngayon, kailangan natin makinig ng salita ng Diyos na ito pong pagkain ng ating kaluluwa, ito magbusog sa ating spiritual, magpalakas sa atin, magdasig sa atin, mga minamahal. Ito po ang pinaka-armas natin ng ating spirito ay ang pulong ng ating Panginoon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya paglabanan mo, you have to strive. Sikapin mo. Amen? Na hindi ka madaig na yung sariling laman. Kundi magdaig yung kanyang espiritu dahil buhay ang ating Diyos na pinaglingkuran. Everybody service the Lord. Pagkabalik sa 25. Hebrews 10:25, ulitin sa Tagalog, pagilang. Taga-webcast. Ano sabi? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon. Naintindihan nyo ba? Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba. Hindi po lahat. May mga iba nga may ugali na ganyan. Kundi mga ngaralan sa isa't isa. Mag-aralan sa isa't isa. Ito po, nangangaral tayo. Lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw ng pagbalik ng Diyos. Sapagkat kung ating sinasadya, manginig kayo, sinasadya, ginatuyo, ang pagkakasala, pagkatapos na ating natanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala ng haing natitira patungkol sa mga kasalanan. Wala na. No more sacrifice for sin remaineth, sacrifice for sin sa ating sala. Kundi, isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan na apoy na lalamon sa mga kaaway.
Naging kaaway po tayo ng Diyos pag sinasadya po nating magkasala. Wala namang kabuluhan, sadya mo mag-absent, ayaw mo dumalo sa gawain. Ang sabi ng Biblia, ang hintayin mo na lang ay makilakalabot na paghintay ng paghukom, isang kabangisan na apoy ang lalamon sa mga kaaway. Kaaway ang tingin sa atin ng Diyos pag sinasadya natin magkakasala. Bakit? Dahil alam na natin ang katotohanan, alam na natin ang kasalanan, bakit ginagawa pa natin? So naging insulto mo ang Diyos, sabi ng Biblia, kabangisan ang lalamoy sa mga kaaway kung tinasadya nating magkakasala after you have known the knowledge of truth. Alam mo na. Kaya si Maria Magdalena, dinala doon ng mga Parisiyo sa harapan ng Diyos. Ay, kinig ba kayo? Ay, kinig ba kayo? Sabi ng mga Parisiyo, Panginoon, itong babae na to, nahuli namin nagkakasala. Sa kautusan ni Moses, ginangan batuhin itong babae hanggang mamatay. Sabi ng mga Parisiyo, anong sagot ng Diyos? Kung kamo ay walang kasalanan, kayong unang magbato sa babaeng ito hanggang mamatay. Bawat isa sa kanila walang nagbato. Alam nila, mas makasalanan pa sila kay Maria Magdalena. Anong sabi ng Diyos? Ako man babae, hindi ako maghukom sa iyo. But umalis ka na, humayo ka at huwag ka nang magkakasala. Palakpakan po natin Diyos. Once nakilala mo ng katotohanan, we already received the knowledge of truth, nalaman mo na at alam mo na lumakad sa katwiran o anong tamang paglilingkod sa Diyos. Huwag ka nang magkasala pa ulit. Huwag ka nang gabalik sa kasalanan. Ang sabi ng Panginoon kay Maria Magdalena, ako man babae, hindi ako maghukom sa iyo. Ngunit, pumaroon ka, umalis ka, lumakad ka, at huwag nang magkasala. Bakit sinabi ng Diyos? Upang hindi ka maging kaaway ng Diyos. Dahil pag sinadya mo magkakasala, sabi ng Biblia, wala nang natirang hain pa na halal sa sakripisyo para sa iyong sala, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghuhukom, ang isang kabangisan na apoy ang lalamon sa mga kaaway. Palakpakan po natin Diyos, maminamang. Yan po, that is the importance of worship. Yan po ang kahalagahan ng pagsamba sa Diyos. Wala ka lang dahilan, di ka sasamba. Pagkabi naman, sinasadya mo, tinutuyo mo. Mga pagdating ng panahon, ano mangyari sa buhay mo, wala nang natitira pang hain, halal, servisyo para matubos ang kasalanan mo. Kundi isang kakilakilabot na paghintay sa kapaghukom, ang isang kabangisan ng apoy ang lalamon sa mga kaaway. Naging kaaway ka ng Diyos. Why? Because you already known the knowledge of truth, sinasadya mo pa magkasala. Pag sinasadya mo magkasala, you are putting Christ into a shame. Ginalagay mo ang Panginoon sa sarili mo na kakahiyaan. Bakit? Diyan na sa puso mo yung Panginoon, tapos ang kasala ka pa. Ilalagay mo sa kahiyaan ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya napaka-importante yung panagtigom, yung pagpiloship. Palakpakan po natin ang Diyos, maminaman. Ano pa nakalagay dito? 1 John chapter 1, pakibasa. 1 John chapter 1 verse 7 and 8. Pakibasa lang. Beloved Bible reader. 1 John chapter 1 verse 6 and 7. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Unang Juan Kapitulo 6 hantod sa city. Hallelujah, praise the Lord. Ono na, ono. Unang Juan Oh. Kapitulo Ono. 1 Sa hantod city. sa city. Sa city. Hantod sa Saya City. Praise the Lord. Hallelujah. Sa versikulo 1. Dili. Hallelujah, praise the Lord. Sa Ono Juan, ono sa city. Unang Juan Kapitulo 6 city. Dili, ginabalik. Hallelujah, praise the Lord.
kung kita mga ingon nga ay pagkagambitay kita uban kaniya apan nagalakaw usab kita diha sa kangit-ngit nan kita nagapakak og wala magkidibay subay sa kamotoran sa city apan kung kita magalakaw diha sa kahayag nan kita may pagkagambitay ag usag-usa og ang Dios ni Jesus ang iyang anak paghindo kanato gikan sa tanang sala. Palakpakan Amen. po natin ang Diyos, maminamahal. Sabi niyan, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung sinasabi natin tayo ay may pakikisama sa Kanya, fellowship, at nagsisilakan tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Amen ba? Sabi, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Kung tayo dahil nagsabi na lumalakad tayo sa liwanag, nag-fellowship tayo sa ating Panginoon, pagkatapos gumagawa pa rin lumalakad pa tayo sa kagdiliman, nagsinungaling po tayo at wala sa atin yung katotohanan. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Yan po nagpa-importante. Yan ang importante yung fellowship. Ha? Sabi dito, if we say that we have fellowship with Him, kung natin sinasabi na tayo po nakikisama sa Panginoon, nakipag-fellowship tayo sa Kanya, then lumalakad pa rin tayo sa kadiliman, tayo daw yung nagsinungaling. We lie and do not the truth. Wala tayo sa katotohanan. Amen ba? 7. But if we walk in the light, for He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Palangpang. Ngunit kung tayo ay nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. At lilinisin tayo ng dugo ni Jesus sa Kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Palakpakan po natin Diyos. Sabi dito, kung nakikisama ka doon sa Panginoon, nakipag-fellowship ka sa Panginoon, tapos sumalakad ka pa rin sa kadiliman, nagsinungaling ka, you lie, wala ka sa katotohanan. Amen. Kaya sa aming biyak, kailangan daw tayo, ay kung tayo lumalakad sa liwanag, kaliwanagan, na siya ay sa liwanag, ang Panginoon, for we walk in the light, for He is in the light. We have fellowship one with another. Lahat tayo. We have fellowship one with another. Magkikisama tayo sa isa't isa. Ay nandito tayo sa may sambahan. Importante yung pagsamba. Mag-fellowship tayo sa bawat isa. Amen ba? Amen? Amen? Upang ang dugo ni Kristo, ngayang anak, yun po ang maglinis sa lahat nating mga gawang kasalanan. That is the importance of fellowship, pagsamba sa ating Panginoon. Pag dito tayo sa loob ng sambahan, sama-sama po tayo dito, nag-fellowship ang buot sa atin. Mga minamahal, dito po, pag-moving ng Holy Spirit, mga minamahal, dito po mag-apikto ang dugo ng ating Panginoon at dito po maglinis, maglimpyo sa lahat nating kasalanan. Dito ka lang maperpekto at malinis sa loob ng sambahan. That is the importance of fellowship. E pag wala ka dito, ang umanggay sunan, nagsalig na lang kay may webcast. Sabi kanila nila, ay hindi tayo mag-overnight, manood tayo sa webcast. Yung mga webcast, mga minimal, para na sa mga Kristiyanong wala dito sa malalayo. That is our purpose, yung mayroon tayong webcast. Para yung makapatiran abroad, yung walang sambahan, malalayo sila, walang dahilan nga, hindi sila, may mga dahilan nga, hindi sila makasamba dito because we are far from us. Napakalayo nila. May mga lugar nga na na-assign sila ito, layo. So, aron makapag-fellowship sila, mga binaagi sa live streaming. So kung dito ka lang sa CDO, malapit yung bahay mo dito, hindi yung pwede nga hindi ka magsamba dito, kailan lang, malapit ka lang. Amen? Sinasadya mo na huwag kang mag-fellowship.
So sa Biblia, delikado. Maghintay ng kakilakilabot nga apoy lumalamoy para sa iyo dahil sinasadya mo. Dito ka lang sa Los Cagayan de Oro, malapit ka lang. Hindi ka naman sa malalayo. Amen ba? Amen? Kaya pa importante yung fellowship. Huwag tayong magpatamad-tamad, makaigsunan. Ulitin ko, yung naramdaman ng laman mo, naramdaman ng katawan mo, wala, hindi po kasama yan sa imong obligasyon, responsibilidad upang ikaw sumamba sa Diyos. Kung makaya mo pa, kayanin mo. Kaya pagdating mo ng sambahan, pagalingin ka ng Diyos. Dahil dito po mapikto ang gahom, dugo ni Kristo nga maglimpyo, maglinis sa ating kasalanan. Kung nagkakasala ka, patawarin ka ng Diyos. So pag pinatawad yung kasalanan mo by means of His blood, ikaw po ay mabuhay, pagalingin ka ng Diyos, mabalik yung kadasig mo sa paglilingkod sa ating bakit nandito ka, nagipag-ambitay, nagipag-fellowship ka sa bawat isa. So, dito mapatawad ka ng ating Panginoon. Yan po ang pinakakalooban ng Diyos. Kung bakit tayo lumakad sa liwanag, kaysa sa liwanag, kailangan lahat po ay magsama-sama ang bawat isa sa atin dito, mag-inambitay, mag-fellowship tayo upang ang dugo ni Kristo maglinis sa lahat nating pagkakasala. Palakpakan natin Diyos, maminamahal. That is the importance of worship. Tandaan nyo, maminamahal. Importante yung pagsamba. Kaya una-una po yun. Sa 100% na kalooban ng Diyos, halos 90% yung pagsamba. The great example of how to worship, to render worship to the Lord is Abraham. Si Amang Abraham, mga minamahal, napakatigulang na siya. Matanda na si Abraham, but still, ginising sa Diyos siya early in the morning. Abraham, rise up. Pick up your child, your ass, and go and went to the mountain of Moriah. Pumunta ka sa bundok na Moriah and to worship me. Upang sambahin mo ako. Amen ba? Si tigulang na matanda na si Abraham, pwede naman siya doon sa tabi ng bahay niya magsamba. Maghimo siya ng altar doon para ihalad yung anak niya. Hiningi ng Panginoon yung anak niya si Isaac. Dalhin mo anak mo, ihalad mo sa akin at sambahin mo ako. Because hindi po makomplito yung pagsamba mo kung wala kang dalang halad. That's why dito sa church natin, pagpasok mo dito, halad tayo ng sakripisyong pagdaig, joyful, solemn. After that, mayroon po tayo ng sakripisyong halad, yung ating pagbibigay, yung ating tithes and offering, para makomplito ang ating pagsamba, mayroon pong itawag na sacrificial offering. Amen. After that, makinig tayo ng mensahe ng ating banal na Panginoon. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Na tuwing the Bible, tuwing pagsamba ng mga unang panahon ng great men and heroes in the Bible, kasama yung dala ng offering, ihalad, yung anak pa nila, yung mga hayop pa nila, ang dinadala nila, yung mga matatabang tupa, lahat mga harvest nila, mga naman, kasama yon sa pagsamba, yung offering mo. Tayo, ang unang offering natin, ang ating the whole body, ang daling natin ito, that is our sacrificial offering. Then your financial, bigay mo sa ating mahal na Panginoon yan para makumplito yung pagsamba mo sa ating mahal na Panginoon. Si Abraham, malayo yung bahay nila sa bundok ng Moriah. Imagine, sumasakay sa 3 days journey. Matanda na si Abraham. Asama ang nakihalad pa na ating mahal na Panginoon. Pero si Abraham, wala magbalibad, wala magtanggi, Panginoon, wala sa magreklamo. Still, he do it. Sunod-sunod diyang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Patahin niya pang anak niya, isakripisyo. Grabe ang sa unang panahon pagsamba. Si Abraham, hindi po nagtanggi, nagbalibad, nag-question sa Diyos. Lord, pwede naman sa aming bahay lang dito. Sa ilalim ng bahay namin nagawa ko ng altar. Isambahin kita at ihalad ko ang anak ko. Bakit? Sa malayo pa, bundok pa. Matanda na ako, hindi nagreklamo. Si Abraham, bakit mo? Yun ang pinili ng Diyos. Sambahin siya ng lugar. Sunod-sunuran lamang si Abraham kahit matanda na siya at mahirap. Palakpakan po natin Diyos. Tayo po, napakaswerte natin. Sinusundo tayo ng bunggo, sinusundo tayo ng jeep, sinusundo tayo ng mga sasakyan. Kompleto po ang sakyan, libre tayo, back and forth round trip, inukuruduhan ng church. Yung inyong pamasahe, ibibigay mo lang sa gawain yan, makasamba ka mo sa ating Panginoon. Still, marami pa rin hindi dumadalo, hindi pa rin sumasamba. Hindi nyo nasabtan what is the importance of worship sa buhay nyo.
Matagal na tayong mga Kristiyano, minsan para bang wala natin yung pagsamba. Kumpiyansa po tayo. Hindi niyo alam, hinahanapan tayo ng Diyos ng kumplito nating pagsamba sa Kanya. Amen. Kayo naman, may mga sasakyan, may mga motor, at may mga batsilor, may mga rural, walang problema. May sweldo ka, may trabaho ka para makamamasahe ka, pagka makanto ka sa sambahin. That is yung sacrificial giving. Lahat, isakripisyo mo ang lahat para sambahin mo lang ang ating Panginoon. Dahil sinabi ng Biblia, huwag mong tuyuin nga magliban sa pagsama-sama. Amen? Amen. Everybody praise the Lord. Lalo may sapat kang salapi, may sapat kang biyaya, may sapat kang blessing nga makadalo sa gawain. Hindi mo ginagawa, sinasadya mo lang. Kasi pagod ako, may galing ako sa trabaho, marami kang alibay. Mga ulitin ko po, walang labot ang lawas ng pisikal sa relasyon mo pagsamba sa Diyos. Amen. Amen. Kaya ang Diyos nagpapagaling ng karamdaman. Pagdating mo sa gate, sa sambahan, pagaling ka ng ating Panginoon. Marami kapatiran dito ng listify. Grabe kasi kitang katawan, nansikap, dumalaw, pag-amot sa gate, binawisan, gumaling. Bakit? Dito sa bahay sambahan, nandito ang presensya at kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya napaka-importante po yung fellowship. Yan pong una-una. Obligasyon ng Kristiyano. Pangalawa, yung ating pagbibigay ng ating tithes and offering. Si Abraham, pinasamba ng Diyos, kasama yung kanyang offering, ang kanyang anak. Amen? Kaya pag dito ka sambahan, don't tell me nga wala kang ibibigay sa Diyos. Meron kang ibibigay. Pag hindi ka magbigay, maghatag, delikado po yun. Minsan may tinatanggihan mo yung blessing. Pag tinatanggihan mo magbigay, tinatanggihan mo yung blessing. Dahil sabi ng Biblia, to give is to receive blessing. Ang pagbibigay sa Diyos, ang pagtanggap ng pagpapala. May kasama yan sa pagsamba mo ang sacrificial giving. Kasama yung kwarta mo, money mo, for the church. Your tithes and offering. Importante po yan, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba sinasabi ng Biblia dito? Proverbs chapter 3 verse 9, pakibasa lang. Proverbs chapter 3 verse 9, then Philippians chapter 4 verse 15 up to 19. Andam niyo po mga Bible reader. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Proverbio, kapitulo 3, versikulo 9. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong manggad og sa mga inunahang bunga sa tanan mong abot. Palakpakan po natin Diyos. No, maliwanag ang Biblia. Pasidunggi ang Ginoo sa tanan mong manggad o sa tanan nga unang abot sa imong mga pananom. Amen ba? Honor the Lord with all thy substance and with the first fruit of all thine increase. Para parangalin mo ang Panginoon ng inyong tinatangkilik. Yun. Nantanan mo na dawat, tangkilik mo, sweldo, lahat, allotment, everything. Mga mal, sabi sa Bisaya, manggad, at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Palakpakan po natin Diyos. Anong unang ani mo? Nagtanim ka ng mais, unang harvest yan sa church, sa Panginoon. Nagtanim ka ng talong, okra, lahat, anong lasing tinanim mo? Ang unang bunga yan, harvestin mo para sa Panginoon. Unang itlog, imong manok. Siyempre, itlog, wag muna kainin yan. Pabutuhin mo yan. So, unang mga sisiw yan para sa gawain ng Diyos. Kung hindi na mo pasisiwin, ayaw mo naman ng palumluman yon, kunin mo na yung mga itlog. 10 pirasong itlog, dali mo yan sa church. Sabi ni Biblia, at na mga unang bunga ng lahat mong ani. Nisasakyan ka, nagbiyahe ka, unang mga pasahero sakay, kunin mo yan para sa gawain ng Panginoon. Marami ito yung kasunod. Una mong paninda, ang lahat mong halin ay para yan sa gawain ng Diyos. Dahil sabi Biblia, parangalin mo ang Panginoon ng iyong tangkilik. Kung sabi sa English ba, honor the Lord with all thy substance. Sa Bisaya pa, pasidunggi ang Diyos sa lahat mong manggad. Sabtan nyo ba? At ang talang unahing bunga ng lahat mong ani. Palakpakan po natin ang Diyos.
So, pa hindi mo na sunod yan, mga minamahal, muna magtataka ka, yung mga blessing, makunat dumating sa buhay mo. Yung prayer mo nga pagpalain ka, matagal dumating. Why? Bakit? May na-miss ka na kalooban ng Diyos. Baka yung first fruit ng ani ng imong trabaho, sweldo mo, o pananim mo, anong klase yan, ay wala mo na ibigay sa ating mahal na Panginoon. That's why, pag hindi mo sunod ang kalooban ng Diyos, kasalanan po yun, mga minamahal. Kasi sabi, ang lahat mong abot, lahat mong tinatangkilik, mga minamahal, parangalan mo ang ating mahal na Panginoon. Pasidunggan mo ang Diyos sa tanan mong mga manggad na ginadawat sa ating mahal na Panginoon. Kung sa English, parangalin mo ang Panginoon ng iyong lahat na tinatangkilit at ang mga unang bunga, lahat na iyong ani. Kung sa English, honor the Lord with all thy substance and all the first fruit of your increase. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So, napaka-importante po yung pagbibigay. Amen ba? Everybody praise the Lord. Pasayin ko ka mo, magbigay, binibili lang ni Brandy ng grandiya. Matagal ko na po pinagpipriyan yung grandiya, sinasabi ko bitaw dito. Hindi pa muna ako nagbili, iniipon ko pa yung pira. 2 years na. Dahil meron pang Starex. Nung ginamit namin, nagkasira-sira kami sa Cotabato, sa mga Muslim area, na overheat, grabing damage, pinalitan ng cylinder head, ng mga radiator, laki ang gastos para makauwi lang kami dito. Kaya nang hinuktok ako doon sa may bangidilim na lugar, sa may Muslim area, sabi ko, Panginoon, baka itutupad mo na yung prayer ko na pinaalang ko sa mga beloved children, Lord. May ipon kaming kwarta, matagal na yun, gamay lang. Halos ng 400,000. Sabi ko, pare, hindi makabili po yung brand new yan kasi yung Grandia, tag 2 million po yun. Sabi ko, kahit sikanhan, brand new nga sikanhan lang para makondisyon magamit. Sabi ko kay Jonathan, nagpasundo kami, yung driver na sa Carmen. Jo, tawagan mo yung maari ng Grandia, basi naapa. Siya, kuya, tubukan ko. Pagtawag niya, kuya, naapa daw. Tingnan mo kung ibibinta niya ba. Ang binta niya, 900,000. Sabi niya, ting kaya. Hangyuin mo, 850. Ayaw pa rin ng may-ari. Ya, sige lang. Magpuntay ng Cotabato, ipatingnan mo lang sa inyong preacher. Bahala na, baypit. Pagdating namin sa North Kabakan, tiningnan namin, nag-usap kami ng may-ari. Sabi ko, wala na bang hangiyo yan? 850. Sabi ko, wala kaming pira. Pira namin, 400 lang. Yan, installment mo lang, iswan chiki. Sabi ko, wala kami issue, wala na kaming pira. Pero sabi niya, Bira sir, kung imo ikas ni, ibigay ko siya ng 800. Kung ganun ba? Nag-isip ako, Panginoon, saan ako kukuha ng pira? Sige, mag-uusap tayo balik. Sige, tama-tama. Ang asawa ko nag-meeting pa sa Manila. Kay ang asawa niya malaking rangko sa USM, sa CAO, sa administration, malaki. Nag-meeting. Nabalik lang ka sa may business, sir, kay mag-usap yung asawa ko. Pero nagtawaran na kami. Sabi ko, Panginoon, saan ako kukuha ng pira? Para bili kasi sira na yung Starex. Hirap na kami. Pupunta pa kami ng Davao, dahil tinawagan ako ni Badirben na kinuha na si training. Sabi ko, paano kayan? Gabi ang Panginoon, tinawagan ko yung kapatid kong retired teacher. Maraming pira doon. Retired teacher, yung asawa niya pulis, namatay rin, imbak yung kwarta niya, wala namang gastusan, isa lang anak. Anak niya mid-take. Sabi ko, Day, kung mapayag ka, pahiramin muna ako 20,000 diyan. Hinahinayan ko lang. Yan, anong mo, almost kwarta? Sabi ko, ibili ko na sakyanan, barato lang kayo. Ayaw pa ka malaka, hinahinayang kita. Kaya kung maglinding sa mga dako gastos, may makabayan. Pero bayaran mo ha, bayaran na ito na, kasi choose mo na. Hinipo ng pin yung kapatid ko. Naghulog sa account ko ng 300,000. Grabing tumulang luha ko. Sabi ko, Lord, sa iyo na to. Pagkita namin ng may-ari ng babae, o sige ma'am, bayaran na kita. Parang nag-ganon siya. Sabi niya sa asawa niyang lalaki, kayo na lang bahala mag-storya ni pastor. O inyo na nasabot. Pero ayaw pa rin pala ng asawa niya ng ganong presyo. Ay nakakommit na siya. Papunta kami ng video. Bigay ko doon. Mga minimal. Hindi siya makapaniwala. Pero ang Diyos natin buhay, makapangyarihan sa lahat. Amen? So ganun pong nangyari. Sabi ni Bilabid, tama-tama, sinakyan namin papuntang Davao. Yan ang sinakyan ni Bilabid. Una-una sa Surigao, sinakyan ni Bilabid Lots. Sa kuya, ito na ba yung pagpapala? Sabi ko, kabagan B.
Natugad, kuya, kalooban ng Diyos para sa inyo. Sabi nga ni Bilabilos, kuya, brand new ba to? Ang gusto niya brand new eh. Sabi ko, hindi ko kaya brand new. Brand new rin yan nga siganhan. So, okay pa rin niya, kuya, gahabagan, nabaganga na, pinagpala. Pagdating kay Bilapit sa Davao, sinakyan ni Bilapit, sabi niya, kuya, diretso sana siya, kaysa kayo doon sa Starex sa isa. Kubi, dito tayo. Sa kuya, ito na ba yung sinabi mo? Ito na ba eh. Kayong unang nakasakay. Pinaganda, pinagpala. Kalooban ng Diyos, kuya, mapainyo ito. Dahil kawawa kayo ni atin ni mga bata, Muslim area, malayo. Nako, mabiriya kayo, ano mangyari sa buhay nyo. Sabi ni Kuya John, yung Starex mo, bulok na yan. So, sabi ko, kaya, hirap na yan. Sabi ko, kahabagan, may dandahanin natin, to protection natin para magamit sa gawain ng ating mahal na Panginoon. So, yun ay pagpapala. Amen? Sa ating magamit po sa church. Hindi po sa amin yan. Sa church yan. Amen? Wala akong pangalan yan. May pangalan ako, nakabar lang. Care-off lang sa akin yan. Pero nakalagay yan, Jesus Miracle Crusade. Kaya maalis tayo ito, hindi na maiwan natin yan dito, mga minamahal. Hindi po sa atin. Inyo yan kung gusto nyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May maling service the Lord. So yan po, mga minamahal. Sabi ng Biblia, pasidunggan natin ang Diyos sa lahat nating manggad. Lahat mong tinatangkilik, lahat mong ginadawat, ang tawag yan sa Bisaya, manggad, your money, lahat, your position, everything yan, anong tawag yan sa iyo, tinatangkilik mo sa Biblia, parangalan mo ang Diyos. Hindi pwede suluhin mo yan. Dahil pag sinulo mo, hindi mo kinukuhaan ng para sa Diyos, mahulog kang magnanakaw. Yung magnanakaw, itapon sa impyerno yan. Pero habang binibigay mo ang para sa Diyos, lalo ka naman pagpapalain, mga kapatid. Dahil ang pagbibigay ang siyang pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Lahat mong unang bunga ng iyong mga tanim, ani, pasidunggan mo ang Diyos. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So, nakasulat mo yan sa banal na kasulatan. Anong sabi ng Biblia sa Philippians chapter 4, verse 15 up to 19? Anong sabi ni Pablo? Pakinig kayo. Kaya yung inyong binibigay, hindi po yan namin ginatinguha. Anong sabi ni Apostol Pablo? Pakinggan nyo po ng maayos ang salita ng Diyos. Philippians chapter 4, verse 15 up to 19. Balakpak. Praise the Lord. Libro sa Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 15. 15, Anto 19. hangtod sa 19. 19. Praise the Lord. Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonika. Ipadadaan man ninyo ako hinabang dili lamang sa makausa kundi sa makaduha. Amen. 17. This size. Oh, 16. Oh. 16, okay na. 15, umpisa yung 15. 15. Oo. Og kamong mga taga Pilipos nasayod nga sa pagsugod sa pagsangyaw sa maayong balita sa paggikan ko sa Macedonia gawas kaninyo lamang walay lang iglesia nga nakig-uban kanako sa buhat labot sa paghatag ug sa pagdawat. Amen. 16. Kay bisan gani sa didto ako sa Tesalonika, ipadadaan man ninyo ako hinabang dili lamang sa makausa kun dili sa makaduha. Amen. 17. Dili nga ginatinguha ko ang inyong mga hatag kundi nga ginatinguha ko hinuon ang tubo niini nga magauswag unta alang sa inyong kadagaya. Amen. Balakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi ni Pablo? Hindi ko ginatinguha ang inyong mga halad. Amen? Kundi ginatinguha ko nga kini po ay motubo at mamunga sa inyo. Ibalik sa Diyos sa inyo upang kamutanan palapalain ng Diyos. Dinalaman ni Pablo ang pagbibigay ang siyang pagtanggap. Amen ba? Pinapadalhan siya ng mga
Pilipos, sunika, hindi lang daw isa ka beses, 2 beses sinusuportaran nila sa Apostol Pablo. Amen? Everybody serve the Lord. Sabi niya, now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. Wala daw iba na nagsuporta kay Pablo nga church, kundi Pilipos lang. Amen ba? By means of giving and receiving, but ye only, kamo lang. For even in Thessalonica, ye sent once against unto my city. Pinsan sa Thessalonica na ako, pinadalhan nyo ako, hindi lamang isang beses, kundi 2 beses nyo ako pinadalhan. Suporta, palakpakan natin, Diyos. The 17, not because I desire a gift. Tandaan nyo po yun. Hindi ko ginatinguha ang inyong ginahalad, kanako, kundi akong tinguha nga kinimutobo alang kaninyong tanan. Ang tubo nga ibalik sa Diyos lahat kaninyo. But I desire fruit that may abound to your account. Kung kayo nagbibigay, mga minamahal, yan pong pinapanalangin ng mga manggagawa. We desire the fruit that we may abound to your account. Nga itong tubo nga ginansya pagpapala, maibalik sa inyo. Hindi po dahil ginatinguha namin yung binibigay, kundi ang tinguha namin our desire, nga ito po'y mutobo at mamunga at ibalik sa Diyos sa inyo upang kayo lahat pagpapalain ng Diyos. Tandaan nyo po yan, mga minamahal. Yung binibigay nyo rito, hindi po namin tinitunguha yan para mabuhay kami. Ang iglesia ang binibuhay nyo. But our prayer at desire, nga ito'y mutubo at ibalik sa Diyos sa inyong sabakan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Everybody serves the Lord. Eh, marami kasi makakaisunan ibang hindi makasabot. Ay, hindi ko magbigay-bigay, kaya ginagastos na nila. Hindi po. We never desire of your gift, but I desire fruit that may be abound to your account. Abound to your account. Maitubo ito at babalik sa inyong poder upang kayo'y pagpapalain ng Diyos. Everybody serves the Lord. Because, in 18, but I have all, pakibasa lang, 18, basa, verse 18. Ano sabi ni Pablo? Sige. But I have all, andito na sa aking lahat, I abound, lahat na. Sabi ni Pablo. Pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. Parayon to sa versikulo 18. Hallelujah, praise the Lord. Ano na ako'y igo sa tanang aduna nabutang. ako igo sa tanan. Og labaw pa gani, Labaw pa gani. sa igo, Sa igo. gigatagaan na ako pag-ayo. Taganaan niya pag-ayo. Sanglit, nirawat ko na, gikan sa inyong, gikan kang ipaprodito ang inyong gipadala nga mga gasa. Gidaw na Nga dawat maoy na. halad, nga maamyon, usa ka halad, nga hilinang punon, o makapahimuot sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin, Diyos. Yung lahat yung binibigay sa gawain ng Diyos, magamit sa gawain sa manggagawa. Ito po'y isang tamis nga amyon. Amen ba? An odor of sweet smell, sacrifice, acceptable, will blessing to God. Kung kinasing-kasing mo itong binibigay, ito po'y magbigay na matamis nga amyon. Amen ba? Sakripisyo at ito po'y mahinampunon. Mahinampun at ito po'y makapahimuot sa Diyos. Pag nagbigay ka ng taos puso, hindi mo binibinta, hindi mo binibilang, wala kang iniisip nga anong gawin ng mga manggagawa sa church. Sabi ng Biblia, it served an odor of sweet smell, a sacrifice acceptable and well blessing to God. Ito po'y nagsilbing matamis, mahumot nga maamyon, sakripisyo nga mahinampunon, at ito po'y makapahimuot sa Diyos. Ang lahat yung binibigay. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. At kaming binibigyan nyo sa iglesia, wala kaming maibalik sa inyong blessing.
Wala kami maibigay nito. We cannot return the blessing that you give to us. But only, anong sabi ng 19, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Palakpakan po natin. Ang Panginoon ang mag-supply sa inyong lahat, sa lahat yung mga pangailangan dahil sa kanyang kayamanan, sa kanyang kalulatian sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Sino nakaranas ng pagkapala na gumula sa Diyos? Itaas yung kamay. Lahat kayo, huwag patulog-tulog, itaas yung kamay. Nakikita ng Diyos yan. Sa inyong pagbibigay, sinong sinuplian balik ng Diyos? Kayo mismo ang maka-experience. Sabi ni Pablo, I never desire your gift that you given to us, but I desire the fruit that will abound to your account. Sabi ni Pablo. Natanggap ko ang lahat yung binibigay, sabi ni Pablo. It serve as an odor, sweet smell odor. Sacrifice, acceptable and well-pleasing to God. At ang mag-Diyos natin ang mag-supply sa lahat yung pangailangan. The Lord will return all the blessings, supply all your needs according to His riches in glory by our Lord Jesus Christ. Sa amin, wala kayo makuha na maibalik ang inyong binibigay, but only our God. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Palakpakan po natin, Diyos, mga minamahal. Yan po ang kaimportantihan. Unang, worship, ang pagsamba na pag-importante. Huwag ka magliban sa gawain. Pangalawa, yung inyong binibigay ng mga gift, mga gasa sa gawain ng ating Panginoon para malaman nyo po nga ang Diyos hindi makawang, hindi mabaliwala ang binibigay nyo. Bakit? Our God shall supply all your needs. The Lord will return all the blessing para sa inyo. Abundantly, the fruits that will abound to your account. Magtubo, mamunga sa inyo, ibalik ng Diyos upang kayo lahat magpapalain ng ating mahal na Panginoon. Hindi upang ang mga manggagawa maging dato. We are not desire of your gift, sabi ni Pablo. But my desire is to abound and all the blessing will give return. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Palakpakan po natin, Diyos. Pangatlo, yung itong na holiness. Importante ni sa buhay Kristiyano. Bakit tayo magpakabalal? Magpaging banal? Dahil sabi ng Biblia, in 1 Peter chapter 1 verse 14-15, magpakabanal tayo dahil ang Diyos banal na tumawag sa atin. Everybody say, praise the Lord. 1 Peter chapter 1 verse 14-15, magpakabanal po tayo dahil ang Diyos na tumawag sa atin banal. Ano bang ibig sabihin ng banal? You have to separated from the social way of society. Layo na tayo sa sanlibutan. We're separate from them. We are separated from this world. Anong kagandahan ng mundo, hindi tayo pwede doon. We are separated from them. As obedient children, not passioning ourselves, according to your former lust of your ignorance. But as we, which hath called you is holy, so be holy in all manner of conversation. Pakibasa sa Bisaya. 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15. Palakpak. Praise the Lord. 1 Pedro 1:14 pa yun sa 15. Ingon nga mga anak nga mga sinugtanon, Amen. ayaw na magpapahiuyon o Pangibog. Pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. Amen. 15. Apan maingon nga balaan man siya nga nagtawag kaninyo, kinahanglan kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong pagawi. Palakpakan po natin Diyos. Otro, Brad. Amen. Palihog otro. Basa. Badirhanyo. Roger. 14. Osbunda, hallelujah, sa 14. Ingon nga mga anak nga masinugtanon, Pamatian nyo. ayaw na kamo pagpahiuyon sa mga pangibog nga diha kaninyo kaniadto sa panahon nga wala pa kamoy alamag. Amen. 15.
apan maingon nga balaan man siya, nga nagtawag kaninyo kinahanglan, kamo usab magmabalaanon sa tanan ninyong pagawi. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. Bilang mga anak na masinugtanon as obedient children, not passioning yourself according to the former lust in your ignorance. Mga batanon patamang ignorante pata sa mga bagay sa sanlibutan. Huwag natin itong balikan. Amen? Nagaya ng mga anak na matalimahin na huwag kayong mga gasal sa ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman pa. But as which has called you is holy, be holy in all manner of conversation. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat yung paraan ng pamumuhay. Lahat na paraan ng ating pamumuhay, lahat nating paggawi, kailangan maging banal tayo. Amen ba? Saan man ka maparoon, in your school, in your work, everywhere, anong klaseng gawi mayroon ka? Sabi ng Biblia, sa lahat mong paggawi, lahat na paraan ng pamumuhay, kailang isipin mo, magpakabanal ka dahil ang tumawag sa iyo ay Diyos nga banal. Bilang anak na sinugtanon, matalamahin, huwag na natin balikan pa yung dati nating kailigbon pita ng laman. Nga noon, nagagawa natin yung dahil wala pati alamag, ignorante pa tayo sa paggawa sa sanlibutan. Ngayon, matanda na tayo, alam na po natin ang lahat na masama sa sanlibutan. Huwag na natin balikan. Dahil bakit? Yung tumawag sa ating banal, kailangan lahat nating pagawi in all walks of life, lahat nating paraan sa buhay, magpakabanal po tayo. Huwag tayo makiuyon sa mga bagay sa sanlibutan pa, napita ng laman, kailigbon sa laman. Nagawa lang natin yun dahil wala pa kayo alamag. Ignorante pa kayo sa libutan. Amen? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sama may isang sister doon sa Oroquita. Yung mama nila namatay, iniwan dyan 3 babae. Binatulungan ng church, yung panganay, medyo dalagita na. Siyempre siguro, sa kaignorantihan niya sa sanlibutan, talagang nakiuyo na sa makailigbon pita ng laman. Ngayon, yung manghudya na babae ang sumbong doon kay tata. Ate, ang aking ate, kaya nakita ko sa grandstand ba, may lalaki nga gihigdaan niya yung tiil, pati yakap-yakap siya. May uyab na. Hindi nung kinausap ni tata nung worker, nagbalibad, wala na. Walang di tinood na, nagsinungaling na. Tumawag dito. Sabi ko, kausapin mo sila. Namatay mama mo, iniwan kayo dyan para matulungan kayo ng church, magagamit kayo. Ngayon, hindi namin nga pigilan kung ayaw nyo. Ngayon, papastingin mo siya kung manatili sa church para mapatawag sila niyan at likaya iwanan niya na yon. Huwag na siya mag-uyab-uyab. Kung ayaw niya, gusto mo niya siyang lula dyan, palisin mo siya. Bala yung kapatid niya kung ano, sasama sila. At tumawag, ayaw talaga. Kasi nabihag na nga. Nabihag na ng nakiuyon na sa mga gawing sanlibutan nga pita ng laman. Yan ang delikado. Ngayong ginagawa niya, siyang kapataunan, wala siyang kaalamag. Abi niya, okay lang. Enjoyment of the flesh. Hindi alam, mapahamak po siya. Ngayon, pinili niya, aalis sa Pasol House, pupunta daw sa iyang lula. Sabi ko, Igna, pasambahin mo lang. Kawawa naman. Yung 2 kapatid niya nagpaiwan, ayaw sumama. Ngayon, hindi natin mapigilan. Kaya sabi ng Biblia, noon, nagagawa natin yan dahil bakit yung pita ng laman, nakayuyon tayo sa libutan, dahil wala pa tayong kabangkaagan alamag. Ignorante pa tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen. Ngayon, naiwagan na po tayo, nantinda na natin ang ibig sabihin ng kabalaanan, kailangan magpakabal na tayo dahil Diyos tumawag sa atin ay banal. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng inyong pamumuhay. Hindi naman bawal sa atin mag-asawa, hindi namin bawal sa atin magminyo, pero ibutang mo sa insaktong edad,
bagay sa buhay mo. Wala ka pang alam, ignorante ka ba sa mga babagay sa libutan? You want to experience that? Hindi mo alam, baka mapahama ka. Alam mo yung puso ng taong limbungan yan, dahil sa kabataan mo, wala ka pa experience. Alam mo, uyab-uyab lang, hindi mo alam, mabihag ka ng unod mo. Once may mangyari sa buhay mo, kawawa ka na. Kawawa ka na. Nahulog ka na sa litag ng demonyo. Amen? That's why ang Biblia nagsabi sa atin, nga wag na natin uyunan, balikan ang mga bagay-bagay sa sanlibutan nito. Dahil sa una nagawa lang natin, na ignorante pa tayo sa lahat na kailigbon sa laman, sa lupa. Ngayon may sapat ka ng edad. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpagabanal naman kayo sa lahat na paraan na iyong pamumuhay. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Yan pong apat na major role ng Kristiyano to do it. Simbahin mo ang Diyos, magbigay ka ng lahat mong abot, niyatang kilik, at mong manggad, prosprot sa imong ani. Then, you must to be holy. Because the Lord is holy that called you, you must be holy in all manner of conversation. Huwag tayong magpabihag sa laman, sa sanlibutan ito. Baging kawawa po tayo. Then, pang-apat na major rule natin, na gawin mo kalooban ng Diyos is to go and preach the gospel. Palakpakan po natin Diyos. Itong paglakaw, pag-preach ng gospel, ito po'y Great Commission. Ang Great Commission ay inatang ng Diyos sa atin, balikat, lakaw, iwalay may balita. Yung pag-share ng salita ng Diyos ay may kasamang pangako yan. Kasi kung wala kang pag-ibig, hindi ka makapag-share ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, kung grabe pag-ibig mo, naawa ka sa mga tao, sabihan mo sila nga maglingkod sa Diyos, magbago ang buhay, that is expression of charity, love from your heart. Nga gusto mo walihan ang mga tao, makakilala sa ating Panginoon. Sabi ng Biblia, kung mayroong ang sapat na pag-ibig sa kaluluwa, pinapangaralan mo sila, sabihan mo mga makasalanan kasi mamatay ka, hindi mo tanggap ang Diyos. Sabi ng Biblia, if you convert a sinner, makakumbirti ka na makasala, dali mo sa Panginoon. Sabi ng Biblia, it covered a multitude of sin. Matakpan yung marami mong kahinaan, kaluyahon, pagkakasala, kung may kaluluwa ka na makasalaan ba dala sa paanan ng Diyos dahil sa iyong pag-ibig sa kaluluwa nga maligtas sila. Expression of love and charity to the lost soul, pag dinala mo sa iyo, if you convert the sinner to the Lord, sabi ng Biblia, because of your love and charity, it covered up the multitude of sin. Makubiran, matakpan ang lahat mong kasalanan, mahimpit, mabalaan ka dahil bakit? Nalipay ang Diyos, may isa ka tao makasalanan, gidala sa tiilan ng ating Panginoon. Imbisigi ka, tanaw TV, Facebook ka, walang pulos, mga militan amoy pulos, maminol, mga anay ba sa kasilingan mong klasmibo, dalhin mo dito, expression of love and charity. Pag nadala mo dito yan, yung mga kahinaan mo, kasalanan, matakpan ng Diyos. Yun ang gawin natin. Hindi yung walang ginagawa tayo. Panay ka lang nagkasala. Dahil puro social media lang tinitingnan mo. Wala kang pakialam sa kapitbahay, wala kang pakialam sa classmate mo. Dalhin mo siya dito. You have to tell them about Jesus. Magkaroon ka ng pag-ibig sa kaluluwa. Burden of the soul. Love. Sa Biblia, if you convert a sinner from their sin, it covered a multitude of sin because of your charity. Importante po ang pagsangyo Ebanghelyo. Everybody say, bless the Lord. Kung mangaral ka ng Ebanghelyo, walang magsita sa iyo. Walang magpigil sa iyo. That is your prerogative. Ginagawa mo ang kabuhuton sa Diyos. That is Great Commission. Your commission by God to go and preach the gospel. Tell the people about the love of Jesus. Dali mo sa tiilan ng Panginoon. Yan po atong Great Commission. Inatas ng ating Panginoon sa ating balikat. Hindi lamang taga-samba tayo, kundi taga-dala tayo, taga-pangalakaya tayo ng mga kaluluwa. Tinawag tayo Diyos to be abyssals of men. Taga-pangalakaya ng mga kaluluwa. Palakpakan po natin Diyos. Magibasa man. Acts chapter 4, verse 31. Then Acts chapter 2, verse 46 up to 47. I-read nyo na. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 31. Og sa nakaampo na sila, nauyog ang dapit diin na nagkatigom sila.
ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. Amen. Ulitin mo ba? Atong usbon pagbasa diri sa libro sa mga buhat, kapitulo 4, versikulo 31. Ug sa nakampo na sila, nauyog ang dapit diin na nagkatigom sila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug na nagsulti sa pulong sa Dios sa walay kahadlok. Palakpakan po natin Diyos. So, nung nag-ampo na sila, before they went to go and preach the gospel, nalalangin muna sila. Nung nalalangin sila, mga minamahal, and when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they all filled with the Holy Ghost, and they speak the word of God with boldness. Nalalangin muna sila, nag-assemble sila lahat, nagtigom sila lahat, at nang nalangin sila, na bumaba, ang lugar ay nanginig, natayog, nauyog, shaken, and silang sinasama-samahan dito, asimbulan. At sila lahat napunuan ng banal na espiritu at nagsalita sila ng salita ng Diyos sa mga tao nangaral with boldness na may katapangan. Before you go and preach the gospel, manalangin ka muna sa balay, magpuri ka muna, kailangan mabati mong presensya, mapuspos ka ba ng Holy Spirit para mayroon kang kapangyarihan. Mayroon kang anointing, mayroon kang boldness. Yung boldness ay batapang ka, diretso ka, magsalita ng Diyos. Wala kang takot. Bakit? Punong-puno ka ng banal ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At paano tayo mangaral ng Ebanghelyo? Acts chapter 4, chapter 2, verse 46 up to 47. Meron dito. Candy Brad. Buhat 2:46 hangtod 47. Paano ba ipangaral ang Ebanghelyo? Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Lahat magpalakpak. Sige, Brad. Hallelujah, praise the Lord. Buhat kapitulo 2, versikulo 46 hangtod sa versikulo 47. Hallelujah, praise the Lord. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo o sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan o sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya o kayano sa kasing-kasing sa 47 nga nagdaig sa Dios og nahimutan sa tanang tao og sa matag adlaw gidugang kanila sa Ginoo ang mga ginaluwas. Amen. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi dito? Sa 46, and day, kama. Yung itawag na day, ang tawag yan ay daily evangelism. Araw-araw. And day, araw-araw, itawag na everyday evangelism. Continuing daily with one accord in the temple. Ang temple, that is in the church evangelism. Dito po, yung araw-araw mong magsangyaw sa Ebanghelyo, nagdadala ka ng kaluluwa dito, pag-abot sa church, and they continuing daily with one accord in the temple. Temple, that is church evangelism. Pinapangalan natin salita ng Diyos. Then, and breaking bread in house to house. Ang tawag yan, house to house, ay house to house evangelism. Pupunta ka sa mga bahay-bahay, magpuri kayo doon, mangalan ka ng Ebanghelyo in house to house. Sa uban nga fellowship, ang tawag na cottage prayer. Dito po, house to house. At nagsikapin sila kailang pagkain sa galak at may katapatan ng puso. Ang tawag yan, araw-araw sila. And they, araw-araw, ang tawag yan, everyday evangelism. In the church, templo, that is church evangelism. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Then, house to house, itong house to house evangelism. Sa mga bahay-bahay, pupunta ka, manukto ka doon, mag-share ka ng Ebanghelyo ng ating malapay noon. Daily in the temple, sabihin, everyday, lahat-lahat, araw-araw siya nag-Ebanghelyo. And they, every believer evangelism. Maraming klaseng evangelism. Ang iginaw ng every believer evangelism, every believer, yung mga kapatira nato na ng lamig, ng lupaypay, hindi na dumadalo, bisitahan mo yan, kantuan mo sa bahay nila, walihan mo siya, siran mo ibalik. Ang tao yan, every believer evangelism.
Nakuha mo ba? So hindi mo kaya mag-share sa libutan. Yung mga kapatira natin, kapitbahay mo doon, silingan mo doon. Every believer, evangelist, busitahin mo, Brad, kamusta ka na, sister? Balik ka na pagsamba. Dito ka na. Amen? Every believer, evangelism. Daily, may sabihin, sis that evangelism. Araw-araw, walang hunong, walang hinto nga pang-ibanghilyo. Palakpakan po natin ang ating malapay na. Then, house to house, ang tawag yan, house to house evangelism. Pupunta ka, bumisita ka sa mga balay-balay, nag-share ka ng ebanghilyo, that is house to house evangelism. Pagdalhin mo dito, temple, church evangelism. Walihan ng mga presyo dito upang maluto sila sa salita ng ating malapay noon. So, before you go and preach the gospel, manalangin muna kayo sa simbahan, magpuri muna kayo, mga minamahal, para mababa ang Holy Spirit, para may anointing kayo, may power, at upang pag may Holy Spirit ka na, mayroon ka ng katapangan, hindi ka na matakot, mangaral ng Ebanghelyo sa mga tao. Puntahan mo yung mga kaigsunan sa mga bahay nila nga na-backslide ng lamig, walihan mo sila, every believer. Daily, sis that, walang hunong, araw-araw ka naglakaw, nagawali sa may balita. Mga minamahal, house to house, nagbibisita ka sa mga bahay, ipangaral mo yan ang salita ng ating Panginoon. Yan po ang gawain ng tunay na Kristiyano, gumagawa sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Kaya dito po sa aming buhay manggagawa, napakahirap. Yung testimony ka ni Sister Vanessa, medyo kulang. Alam mo, hindi lang sa una't dalangin ng prayer natin, beloved ng pastor, propeta ng Diyos, napakahirap ng buhay namin. Sa Apostol Pablo, pila ka beses nalunod yan, pila ka beses nawasang ang barko sa iyang pang-ibanghilyo. Grabe gutom, hirapan, talang pagod siya sa Apostol Pablo. Lahat, distress, peril na sea, shipwreck, naranasan po ni Apostol Pablo sa pang-ibanghilyo. Totoo po yan, mga minamahal. Walang matapang na tao sa balod. Amen? Amen. Pagtawid namin ng Surigao, kaya bago pa to umalis yung bagyo, andyan lang pala sa Manila, sa Leyte, mayroon pa. Alas 10 na umaga kami nakaalis. After 10 minutes, lumampas na lang pantalan. Nako, ito na. Gumano na yung paska to. Salom na. Pak! Halos hindi makabalik. Pagbalik, nagaragaak. Para masira yung pambot. Dito na. Banisa ng luspad na. Wala na, puti na. Sabay luhod. Wala na. Lahat kami, tinginan na. Ako, nagposisyon ako sa bangko. Plaster ko na. Nung pisa na ko puri. In the name of Jesus, balik. Limpa. Mighty God, we serve lahat. Puri ko puri. Yung mga tao, sige tingin sa amin. Wala na sa pansinan, kaya nang luspad na rin sila. Puri ko puri. Lord, hallelujah. Sige ko puri. Mga minamahal, imbis takbuhin ng paskat ang liluan, ng 2 hours lang yon. Ang takbo namin 4 hours. Hindi makapatakbo ni grabing alon. Pinangtalian na ng mga bakos ang mga sasakyan. Kaya kung hindi, mga tumba lahat, malunod kami. Pero yung baby namin si Kenneth, enjoy siya. Pag maganon yung barko, sabi niya, hoo! Pag gano'n naman, sabi niya, hoo! Sabi ni mama, huy! Huho ka na nga, grabe ng luz para na mo dire. Na, lami man maganahan mo ng barko. Huwag sa pakialam, kaya huwag maisip. Bata pa man. Si Arnel, nanaog na sa kinan. Niya kayong, kuya, first time ko pa na-encounter to. Grabe, kuyawan ko. Lahat kami. Mina, wala na sa bangko. Wala kami. Nakapuri kami ng 3 hours and a half dahil sa balod. Dami ka nang naisip. Kaya malubog ni. Paano kaya ng sakyanan niya garandiya, bago pa naman napalit. Paano yung mga bata ko, asawa ko, paano ni karon? Ano yung kwarta sa bag mo? Parang hindi namin kinaisip na. Damang pating pa naman diri. Mauti lang sana kung may dolphin siguro basi isa kaita. Hallelujah. Gala naman ko, puri ako. Kung wala imposible sa imo, dalangin namin mga pastor. Basta pag ganun, di makabalik. Gana. Karon nag-CR man ko. Wala ko ka-CR. Bakit? Halos mabungkag yung unodoro, pati yung dingding ng CR. Basta grabe. Sabi ko, Panginoon, ano ba to? Hallelujah. Sabay, ako basi mabungkag ni karon yung mga dingding, pati yung unodoro, mapaulawan ko dire. Maminal, grabe good nga balod. Tagko kayo, maminamal. Pero tabang sa Diyos.
Naparating pa rin kami sa pantalan. Pagkita ko pa, bawat may mga bahay, yan naman siguro ang liluan. Tapos, wala, lumpas mangyapon. Ito, nagpaganoon pa yung barko. Sabi, hindi man na, sir. Sus, doon pa pala sa pinakatumoy. Ikot naman yung barko, samot naman kabalod. Alanganin pa yung balod, medyo ganana naman. Puri na naman. Nang pagsabi na nakikita ko na ba ito, para ito na hiniluan. Pagpasok pa lang dito, huminto na ko po, Lord, salamat, Panginoon, napuspos ako sa loob ng CR. Salamat, Lord. Pinarating mo lahat. Kumalma na yung balod, liluan naman. Sabi ko sa Igsunan Salite, alam mo, dahil sa pag-ibig ng Diyos, mahal ka mo ng Panginoon. Tuwang-tuwa ka mo na bisita namin ka, hindi nyo alam yung dinanas namin sa alon. Kung nalubog kami, ambot lang. O dahil sa pag-ibig ng Diyos, mahal ka mo ng Panginoon. Napakalayo, pagod kami, wala kaming tulog, binisita kayo dito namin dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Nawa, suklian nyo ng pag-ibig sa Diyos, pagmamahal, sinseridad na pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Di na una, may Diyos kinagmahal sa atin, propeta ng Diyos, mamsidin at kami sa kahabagan ng Diyos. Laki pa na aming ginastos, kung singilinta ka mo, dapat bayaran nyo kami. Natahimik ko tanan yung mga kaigsunan. Kung hindi ko lang kamo singilin, dahil wala man kong ibayad, sige na lang. Yung ibayad nyo, yung paglingkod Diyos, yung kisapos-puso. Pagdating kami ng Libertad, ang sabi nila, ang sasakyan hanggang doon lang banda, hindi ka makapasok dahil walang kalsada. Lumakad kami, mayroon pong pagganon pa, yung motor magrangkada pa. Angkas ka, sabihin pang driver, Brad, sama ka o manaog? Kung ano ba? Kaya ba? Ya. Kaya man. O, sige. Isa-isa lang angkas. Rangkada. Di, nakaabot. Pag-abot dito kay Hanging Brisbane, magana naman. Ano ba? Basta paigo-igoo lang dito. Manakit imo hawak kay mang balanse man ka nga hindi matumba. Nakaabot gyapon bato-bato pa. Mga minamahal, lapok pa. Pero malipay ka lang dahil kay sunan mainit magsamba sila. Yan po ang pagsagawa, mangaral ng ebanghelyo, marami kang madaanan. Importante po sa atin buhay yan. Maabot natin yung kapatiran, maabot natin yung mga unbeliever, dahil sila dapat maligtas at mainit sila maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Magkaroon tayo ng great love burden sa church. Nauking gawain ng Satang Bernes, pag Domingo, balik kami sa Inatunggan, pagod na pagod, another Sunday naman. After gawain, hipos kami, alas 6 na, biyahin naman kami papunta ng, hindi na kami dumaan sa Liluan, diretso na kami sa dulo, San Ricardo, Binit, napakalayo, taas ang mga daanan. Sabi sweetheart ko, di ta mag-agi daw, pang kitaas kayo, mas hindi kasaka. Sabi na unsa man nga, makinaman na hindi makasaka, nagbugat atong dala, saka lagi, lalas kami. Kung sa Liluan ka, bala, dito lang ko sa Ricardo, dila ka mo. Kay gabi layo tawirin sa dagat, may San Ricardo, lapit lang Surigao, 1 hour lang ang tawid. Dito sa Liluan, 3 hours, ay mabalon. Kung kamo lang, dito lang kaliluan ka mo, dito ko sa Ricardo. Di, sige, bala na. Dito. Akyat. O tanawa. Akyat man lagi sa kanan, kaya man. Pag-abot na mo sa Ricardo, alas 9:30 ng gabi, ano sir, may alas 12 nga trip. So, kumang, alas 12 sa kayo na ta. Ay, hindi ta makitang talan. Baulay sa kami. Dito lang sa pantalan, gano'n lang kami sa sakinan. Hantod bang alas 4 sa buntag. Ginising kami ng tao. Sir, bayad na tayo, alas 4 na. Gano'n. Sakay kami. Pero kahabagan ng Panginoon, binawi ng Diyos. Kaya pagsakay namin sa barko, nakatulog kami. Napakasarap. Kinumport kami ng Panginoon. Pagdating namin sa Liluan, hindi ko alam, Liluan na pala, nakatulog kami. Inali kami. 1 hour lang takbo. Sabi ko, salamat sa ating mahal na Panginoon. Yan po ang buhay natin bilang Kristiyano. Napakahirap. Kaya kung wala pong propeta ng Diyos na nalangin sa atin, wala na tayo. Kaya tandaan nyo po, sa inyong mga testimony, minsan nakakalimutan nyo. Nang tagumpay kita, gitugon natin dalangin, minsan tayo lang ng langin. Hindi po tayo sa ating dalangin. Dahil mayroong mga tao ng Diyos una na nalangin sa atin. Everybody say, bless the Lord.
Praise the Lord. Grabe yung pagpapala sa libertad. Nalipay kami dahil bakit? Sa buong harapan na yan nga bangko, dumalo yung bagong ilik na kapitan sa mga kagawad. Halos dumalo lahat sila. Hanggang umpisa. Bisa, tawa-tawa pa yung kagawad dahil nagkapuspusan yung Children's Square. Karoon nagsige naman singgita. Taon-taon, imbis magkatawa siya, sabi niya lang niya, no? Karoon nagtanaw, nahiya man sa pagtingin sa akin, kaya nagluha man siya. Sa alaala ko, hallelujah, sa Lord. Nahipo sila ng ating pinakmahal na Panginoon. Di yung preaching apo alas 3, sabi ko, ano, gusto niyo pa makinig? Hintuin ko na. Alam mo, yung una ng singgit, kapitan niya, Pastor, dugangi pa! Oo, bakap? Nakasabutay ka? Oo, nasabtan kong imong wali. Nindot man na sa Miracle Crusade. Tuwang-tuwa sila, kagawad. Sabi ko, Kap, I hope, pray nga, pagbalik namin next year, wala nang hanging bridge yan, ha? Tulay na nga gwapo. O, sige, pag-pray natin, sabi niya. Tapos yung mga kalsada yung batuhin, simentado na tanan, ha? Ipag-pray natin, Kap. Kaya pinili ka ng mga kapatiran dito. Sabi niya, pag-pray natin, Brad, na maganda ng pagbalik nyo dito. Praise the Lord. Palakpakan natin. Importante nga kayo magpabautismo. Para lahat kayo, papalain ng Diyos, bilang nagalasiwa ka mo sa barangay, opisyal, kailangan tanggapin yung ating mahal na Panginoon para pagpapalain kayo. Tinanggap nilang Panginoon. Pabautismo na sa sunod. Gusto nila krusada daw, magsuporta daw sila dito. Bakit? Nakita nila sa lahat daw na reliyon doon, iba ang Jesus mo kusin. Bakit? Maramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Akala na noon, biro-biro lang kuno, biro-biro lang manghilak-hilak, singgit-singgit. Dumalo man sila. Sus, nakita nila, totoo man yung iyakan doon, hindi pa plastic. Tinuod lang iyak. Grabe, bata, tigulang, matanda, nag-iyakan sa presensya ng ating Panginoon. Yan po lamang ating tagumpay. Bakit? Nabatyagan natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos natin, pinaglingkuran dito sa Diyos mo kusid, mga minamahal. Kaya sambahin natin palagi ang Diyos. Magbigay tayo sa nating abot, sa itong kinabuhi. Halil, magpakabalal tayo. Mangaral tayo Ebanghelyo sa mga tao. Dahil yan pong ating magawa lang, wala nang iba. Upang pagbalik ng Diyos, handa po tayo sa ating papuntan sa langit pagdating ng araw. Mga naawitan natin, Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Pasalamat tayo, mayroong propita ng Diyos na nanguna sa mystery ito. Sa ilang sakripisyo, nag-aani na tayo, nagtatamasa na tayo ng pagpapala. Sundin natin ang 4 na major role natin sa buhay bilang Kristiyano. Purihin ka, malabayan. Jesus. Jesus. Hallelujah. Salamat, Lord. Tayo pabayaan. Sa Ginoo. Ibayan ko gamot. Balikamot na mabati ng bukmas sa Ginoo. Mabati natin madamang pag-ibig ng Diyos sa bagay. Minahal kita sa Ginoo. Namatay siya para sa atin. Kaya sa paglingkuran sa bahay natin siya. Gawin natin ang kalooban niya. Pangalan tayo ng Panginoon. Magpangabanal tayo. Masindong
Suga natin sa ating mga amon sa Panginoon natin ng Diyos. Dahil kami pagmamahal sa atin. Hallelujah. Maningkamot ng suon, mapuspos ka ginibutan. Singgit ka, hallelujah. Ugaan ka singkasing. Di matugpo mo. Ang kanyang pangako singgit, hallelujah. Tunay nga gimahal kita ng ating Panginoon. Yung pagmamahal na yan na hindi kumukupas kahit tayo nagkukulang, nagkakasala. Apan hindi tayo kinakalimutan ng Diyos. Sa oras sa katalagman, problema, kalisdanan, sampito natin siya, gatubag siya sa itong pangamuyo. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa ating mga minamahal. Suklian natin ng taos pusong paglilingkod sa Kanya. Palagi natin ang sambahin, dumalo tayo sa gawain. Pasidungga natin sa ating mga manggad, mga abot, unang puno. Magpagabalaan tayo, magsagyaw tayo. Hallelujah! Itaas yung kamot niyo, mga minahal. Manalangin tayo. Mga muyo kita na galing sa puso. Nga maramdaman mo ang presensya ng Diyos sa imong paghangyo. Mamatyagan mo, ginatubag ka sa Ginoo. Opo, mahal na Panginoon. Salamat sa imong gugma, pag-ibig sa aming buhay. Natalangin yung propeta, mga pastor, malapit children. Magpalain mo lahat, magalagan mo, Lord. Turuan mo sila maging sincero, sila maglingkod sa iyo. Itanim mo sa puso nila mga salita, pabungain mo ito. Upang makamit nila yung mga pangako mo, grasya, biyaya, pagpapala. Panginoon, maging matuwid sa paglingkod sa iyo. Magaling mo karamdam lang sa problema ko, agapito sa iyo na silang ginabuhi, Lord. Turuan mo sa mangaring, biglang pasalin sa mga tao nga ugma Domingo. May madala sila mga bunga, mala Panginoon, maibalik yung mga nabugna na walay sa iyo. Gamiton mo makatawan mo, Lord, nga sa may maglingkod sa kaluban mo. Sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ipandong mo sa ulo niyo, mga lahat tayo dumalangin. Ama naman sa langit, misanan po ulit, mabangga, pangyarihan mo sa aming kalagitnaan, malang Panginoon. Pagpalain mo lahat katauhan mo, kining oras sa Diyos, hallelujah. Badlungan niyo, ay born of prop ng di mo siyempre may sickness and disease, cast out from the children, the might of behil, ito pa misbas, best na dyan, bless them so much. So the problem I got right now, in Jesus' name, amen, Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Balagpakan natin Diyos, mamamahal. At tayo ay tumayo, tindog kita. Bayo kamot, lokso, tulog ka bisis, kusog ka pagsinggit, hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Salamat sa Panginoon. Ugma Domingo, ayaw mag-absent. Sabihin ko sa iyo, magdala ka mo ng kaluluwa, magsangyaw kita, magpaluap kita, kay gitudluan kita sa ating Panginoon upang tayo po'y pagpalain ng Diyos, maminamahal. So, iagin nyo sa boxes ang ating mga Pledges TV.
at sa ating lupa diyan, may sakit magpalihas diri atong lingkuranan tabangan ta kamada maman. Manangin tayo sa ating closing prayer. May practice